Pagkatapos makuha nitong TNT Tropang Giga itong si Jordan Heading, si Justin Arana nga ba ang susunod na sabihin natin gustong ma-acquire ng MVP Group? Doon sa mga fans na magsasabing imposible yan mangyari, tandaan natin ganyan din ang sinabi nila bago i-trade ito si Jordan Heading na never daw niyang iti-trade itong Converge Fiber Xers dahil siya ang top scorer nila noong nakaraang conference. Pero nung bandang huli, tinrade din nila para dito kay Mikey Williams na hindi naman pumipirma pa rin ng kontrata dito sa kanilang roster. Kaya ang ibig nito sabihin, pwede na kahit itong si Justin Arana na tinutukoy o sinasabi na kanilang franchise player ay mati-trade din. Walang imposible ngayon. Kaya nga mukhang ang balita, ang gusto raw ng convert ng TNT Tropang Giga ay kunin itong si Justin Arana. Ang tanong, sino naman kaya pwedeng maibigay na kapalit ng TNT para dito? Sa tingin ko, ang pupwede talaga dyan ito si Brandon Rosser. Dahil yan, alam natin mataas din ang value nito bilang isa sa mga big men itong TNT Tropa. Kaya pwede ito dito sa lineup ng TNT. Itong si Justin Arana at ito naman si Brandon Rosser. Pwede rin yan dito sa Converge Fiber Xers. Medyo magiging mabigat yung ganyang klaseng transaction, alam natin. At meron pa rin talagang sabihin natin magdadalawang isip kung pakakawalan ng Converge itong si Justin Arana. Pero nasisiguro natin na itong TNT Tropang Giga, gagawin niyan ang lahat syempre para ma-acquire ito si Arana dahil alam naman nila kung ano ang kaya nitong dalhin dahil kinukonsidera ito na isa sa pinakamagaling na big men ngayon dito sa PBA. At dahil dyan, marami naniniwala talaga na ito'y kung sakaling siya mapunta sa TNT, halos sabi nga nila ay ilista mo na yung chance nito maka-Grand Slam sa susunod na season. Napag-uusapan itong mga teams na pwedeng gumawa ng malaking pagbabago sa kanilang roster. Kabilang na dyan ngayon, itong Magnolia Chicken Templados. At ang isa doon sa mga reports na lumalabas ay baka itong si Rom De La Rosa na i-trade na ng TNT Tropang Giga o rather i-trade ng Magnolia sa Terra Firma Jeep. Si De La Rosa ay matagal na dito sa kampo ng Magnolia Chicken Templados pero sa tingin nga ng iba napapanahon na para ito talaga i-trade at mukhang ganyan nga ang mangyayari ngayon. Ang tanong na lang ay kung sino ang magiging kapalit dito. Alam natin na maraming pinipili diyang sabihin na nating options itong Magnolia. Pwede na si Luis ang galang kapalit o kaya naman ay baka itong sabihin na natin si K. Mark Carino o si Mark Nonoy ang maging kapalit itong si De La Rosa. Pwede rin na yung first round draft pick ng Terra Firma ang subukan nilang kunin pero hindi siguro sasapat itong si Rom De La Rosa. Kaya kinakailangan siguro na dagdagan pa yan ng iba nitong Magnolia Chicken Templados. Ang maliwanag dito, maraming kinakailangan gawin itong Magnolia para mapalakas talaga yung kanilang roster ngayon. Kaya kinakailangan talaga siguro na bitawan na nila itong si Rom De La Rosa at magdagdag pa sila ng ibang ibang mga players na pwede na masama talaga o masabing magiging isa dito sa mga players na magtutulong sa kanilang lineup para mas maging sabihin na nating championship ready sa mga susunod na conferences dahil yan talaga ang kinakailangan ngayon nitong Magnolia dahil syempre nandiyan na yung pressure para sila talaga yung manaig dahil actually nga kinakailangan daw ngayon na sila na yung mag-champion pero hindi nga yung nagawa nitong si Coach Vic Tolero kaya nga sigurado na magkakaroon ng adjustment na naman para madagdagan sila ulit ng mga players na magiging additional na tulong kay Xavier. At ang balita naman natin ngayon, pagdating dito sa San Miguel Beer, mukhang hindi masyadong maganda yung lumabas na report na nadagdagan daw yung injury nitong si June Mar Fajardo. Yun daw calf injury niya, naging isa ng tear at mukhang kinakailangan talaga ng additional na big man nitong San Miguel Beer. Unfortunately, hindi na nila makukuha itong si Greg Slaughter dahil yung si Greg ay pumirma na dito sa Basilan, dito sa MPBL. Kasama si Arvin Santos at si Alex Cabagnot. So malabo nang makapaglaro yan dito sa San Miguel. So kinakailangan siguro subukan ng SMB ngayon na kumuha ng ibang player na magiging big man nila. Nandiyan naman of course itong si Cade Flores o kaya subukan nilang i-acquire ulit yung rights dito kay Christian Stan Hardinger. Ang maliwanag dito, nangangailangan pa ng tulong ang San Miguel pagdating dito sa sentro nila. At maraming umaasa na gagawin ito ng Beermen pero depende na lamang syempre kung
sino yung magiging available. Dahil sa ngayon at ang Terra Firma Jeep binili na nung Zamboanga Valientes, so hindi na tiyak na magiging madali yung tinatawag na pagkuha ng mga players dito. Hindi katulad nung ito pa ay Terra Firma Jeep. Kaya iyan ngayon ang sabihin natin talaga na magiging problema nitong Beermen. Kung sakasakali nga na magkaroon sila ng option na magdagdag pa ng ibang mga players o kaya ng mga centers na pwedeng sabihin natin kunin sa draft, baka draft pick na lang ang kunin ng San Miguel. Kung hindi ito sa Terra Firma Jeep ang kukunin na lang nila, ay yung nandito ngayon sa Phoenix Fuel Masters na number 2 ngayon. Dahil dyan, mas lalaki ang tsansa ng San Miguel na makuha yung ibang mga top players dito sa darating na draft. At alam natin, marami yung mga gustong sumali dito. Kaya nga may mga naniniwala talaga na itong San Miguel magiging mas malakas pa yan sa next season. Pero mukhang syempre alam natin di na bumabata si Junmar kaya kinakailangan ng dagdagan to ng iba pang players. At ang huli nating balita ngayon, ito ro Barangay Ginebra pinag-iisipan kung paano maa-acquire ang 6'10 na si CJ Lane. Si CJ Lane ay isa pa doon sa mga players sa darating na draft na pinag-uusapan dahil sa height nito. At ang balita, kahit na ito 6'10, pwede raw ito maglaro ng iba't ibang posisyon dito sa court. At alam naman natin, yan yung talagang hinahanap nitong si Coach Tim Cone. Kaya nga kinakailangan daw ay dito ang Barangay Ginebra ay naggumagawa na ng mga plano para ma-acquire ang nasabing draft pick na kakailanganin nila. Dahil syempre kung ang Barangay Ginebra gagawa ng ganyang klaseng move, kinakailangan talaga na maging maganda yung usapan nila pagdating dito sa Phoenix, sa Northport Batangpier at sa iba pang mga teams na may matataas na draft picks. Dahil alam ng Barangay Ginebra na itong TNT Tropang Giga next season magiging mas malakas yan. Siyempre nandiyan si Ronde Hollis Jefferson sa Commissioner's Cup at Governor's Cup. At pagdating sa Philippine Cup, healthy na, wala nang injury si Jason Castro, Jordan Heading at itong si Reynam Batak. Kaya sigurado na magiging okay na yung lineup ng TNT. Kaya nga ngayon pa lang itong Barangay Ginebra ay nagpapalakas na talaga. At yan ang dahilan kung bakit gustong gumawa ng paraan ngayon nitong Ginebra na magdagdag pa ng ibang mga players. At yan ngayon ang kinakailangan talaga na mangyari dito. Kung sakasakali na mapunta nga dito sa Barangay Ginebra itong si CJ Lane, aba magiging malakas talaga yung kanilang lineup. At isa ito sa magiging tinatawag natin na top options nila pagdating dito sa pagbibigay ng talagang sabihin na nating importansya sa pagbabata at pagbibigay ng mga bagong players sa Ginebra. Dahil yung talaga kinakailangan ng Gene Kings ngayon kung gusto nila na ma-maintain yung performance nila na ngayon. Alam natin, mataas na talaga lagi expectation ng mga tao dito sa Barangay Ginebra. Kaya kinakailangan talaga silang gumawa ng paraan ngayon. Shout out kay Joshua Giray at Espejo family, kay RG Bueno at Dalina family. Binabati din natin si Anthony Alon, si Enju, Dexter Domer, Malyari Mascarinas, si Dalmacio de Guzman, Katsakino Ducosin at lahat ng sumusubaybay sa ating channel.